pera sa money cake, nakalimutan natin ilagay mga Lodi cakes. So mamaya na yung kwento doon. Dito muna tayo sa flavor and feeling ng ating cake. Syempre, nakikita nyo naman vanilla chiffon to. And request nga ni client na yema yung loob. Actually, yema lang talaga yung usapan namin. Dahil sobrang hilig nga raw ng mama niya sa yema cake. Pero nilagyan ko na rin siya ng cheese sa loob. Para naman talagang yemang-yema cake talaga yung lasa ng cake niya. And then, ang size nito ay 7x5. Kapag mga customized cake, mga Lodi cakes, talagang 5 inches na yung ginagawa nating height or 6 inches. And ang bala ko nga dito sana, hahaluan ko ng yema, fudge it yung pinaka-frosting natin, pang coating. Kung napansin nyo, nagsulat ako sa board ng yema kasi baka magkapalit. Mahirap na, di ba? Ang size ng board natin dito ay 10 inches. Saktong-sakto siya para sa 7 inches na cake. Syempre, whip it frosting gamit natin dito pang malakasan. Lalo na ngayong tag-init. Sino pa ba nga asahan natin kundi si whip it, mga Lodi cakes? So kung napapansin nyo, wala talaga tayong nilagay na pera dahil nakalimutan natin, mga Lodi cake. Ayan, todo pakinis pa tayo dyan. At hindi pa natin namamalayan ng mga oras na yan na hindi pa natin nalalagay yung pera. Ayan, pakinisin muna natin yung cake natin hanggang sa ma-realize natin na wala pa yung pera sa loob. And after ko nga mapakinis at matanggal yung mga excess frosting, doon na-realize ko, money cake nga pala to, pero bakit wala pa siyang pera, wala pa siyang nakatusok sa loob. And then doon na nga na-realize na yung pera ay nasa tabi ko pa pala. And sobrang special nitong cake na to dahil, mga Lodi cakes, 53,000 pesos yung pera sa loob nito. And nakita nyo naman yung pinaka-feeling natin, di ba? Grabe, no? And syempre, yung isang layer no, na tinanggal natin ay hindi na natin banalik kasi hindi na siya kasya dun sa cake natin. Kaya tinikman natin siya. Grabe, sobrang sarap talaga ng yema cake. Lalo na kung yema fudge it yung gagamitin natin. Sa cheese, kahit ano naman yan. Pero mas prepared namin yung cheese. Or yung cheese. Basta cheese lang yung pangalan niya. Hindi siya malambot at nag-grate siya ng maayos. So nakita nyo na to, in-upload ko na to kahapon. Vintage cake pa rin yung design. And nakakatuwa nga dahil parang 3 sunod sa isang linggo may nagpagawa ng vintage cake sa atin. Sobrang gaganda and isa to sa pinakamaganda dahil pastel color siya. Talagang in-insist ni customer na pastel color. Actually, yung customer na to ay kaibigan namin. Bali ninang din siya ni Atara, ni Baby Cake. And dito travel pa to sa Tandang Sora, Quezon City. Ayan, kung napapansin nyo, pastel color lang din. Basta lahat pastel color siya. And dun ko rin na-realize na ang ganda pala ng pastel color. Sobrang gaan niya lang sa mata. And this past few days nga, na-enjoy ko talaga gumawa ng mga vintage cake. Ang ganda niya actually, yung design na to parang pang wedding na siya. Grabe, sana may magpagawa nito sa mga 3-tier, yung mga matataas na cake. Dahil perfect na perfect talaga siya sa wedding, anniversary, basta yung mga ganun. Pero tulad nito, pwede na naman siya pang birthday ng mga mother natin. But make sure kapag vintage cake yung gagawin natin, iba yung pricing nito kumpara sa mga normal team cake natin. Dahil nakita nyo naman, napakadami frosting na nagamit, di ba? And itong happy 53rd birthday Marider ay gawa natin yan sa Cricut. Yan, medyo nasasaning na tayo kahit papano. Pero minsan nauubos pa rin talaga yung pasensya ko. Ang tip ko lang sa inyo kapag gagawa kayo ng Cricut ay wag rush. Kasi once na nagmamadali kayo, parang dun lalong nagkakamali eh. Kaya kailangan advance yung gawin yung mga topper na gagawin nyo sa Cricut. So ito na ang ating pinakabonggang vintage cake final look. Yon. Happy 53rd birthday kay Mama Marider. Marider? Di ko alam tamang pagbigkas eh. Ayun lang mga Lodi Cake. See you soon. Yeah, bye!